Magandang araw, maligayang pagbabalik sa ating mga aralin sa Pilipino. Ngayong araw ay tatalakayin o pag-aaralan naman natin ang epiko. Ano nga ba ang epiko? Kahulugan, katangian, at mga halimbawa nito. Ngunit bago yon, tandaan natin, tuklasin ang ating kakayahan at pagkakakilanlan. Lagi nating kinakailangan tuklasin kung ano nga ba ang mga kakayahan, gayon din ang ating pagkakakilanlan. Ano nga ba ang epiko? Ang epiko o epic sa wikang Ingles, epos naman sa wikang Griego, ay tumatalakay sa mga kabayanihan at pakikipagpupali ng isang tao o mga tao laban sa mga kaaway na halos hindi mapaniwalaan dahil may mga tagpuang makababalagan. Kwento ito ng kabayanihan noong unang panahon na punong-puno ng mga kagilagilalas na pangyayari. Ayan, ano nga ba yung mga kahulugan pa ng epiko? Ang epiko, ang mga pangunahing tauhan dito ay nagtataglay ng katangiang nakahihigit sa karaniwang tao at kadalasan siya ay buhat sa lipi ng mga Diyos at Diyosa. Ayan, tatandaan natin mayroong kakaibang kakayanan ang mga tauhan ng isang epiko. Ang epiko rin ay galing sa salitang Griego na epos, gaya nga ng sinabi ko kanina. Ito ay mula sa wikang Griego o salitang Griego na epos, na ang kahulugan ay awit. Nasa anyo ng berso o talata, ngunit ito ay iba-iba at bukod tangi sa bawat rehiyon at hindi maikukumpara sa mga kanluraning epiko. Ano nga ba ang mga katangian ng isang epiko? Unang katangian ng epiko, paggamit ng mga bansag sa pagkilala sa tiyak na tao. Kadalasan ay may mga bansag na ginagamit ang isang epiko. Hindi lang yan, meron din silang mga inuulit na salita o parilala. At higit sa lahat, nalatalata na paghahati o dibisyon sa mga serye ng kanta. Hindi lang yan ang mga katangian ng epiko. Meron ding kadalasan umiikot sa bayani kasama ang kaniyang mga sagupaan. Diba nga, gaya ng sinabi natin, ang isang epiko ay tungkol sa kanyang kagila-gilalas sa pakikipaglaban. Kasaganaan ng mga imahe at metapora na makukuha sa pang-araw-araw at katangian at iba pa. Higit sa lahat, paghahanap sa kanyang minamahal o magulang. Tatandaan natin na ang isang epiko lagi na dalawa lamang ang kanyang pangunahing tauhang babae. Ito'y maaaring ang kanyang magulang na babae o ang kanyang kasintahan. Kumbaga, sila lamang ang maaaring maging leading lady ng pangunahing tauhan ng isang epiko. Ayan, kilalanin naman natin ang mga kilalang epiko o mga halimbawa ng epiko dito sa ating bansa. Hudhud. Okay, ito ay mula sa epiko ng Luzon. Karaniwan na mga halimbawa ng epiko mula sa Luzon ay ang Biyag Dilampang at Hudhud, kwento ni Aliguyan. Mula naman sa epiko ng Kabisayaan, meron tayong Hinilamon, gaya ng nasa larawan, at Labaw Dongon. At para naman sa epiko ng Mindanao, nandiyan ang Bantugan at Darangan, gaya ng nasa larawan. Iyan ilan lamang sa mga epiko o halimbawa ng epiko sa ating bansa. Hindi ba ninyo alam na ang Pilipinas ay hitik na hitik sa mga epiko? Dahil nakilala, ayan ang ilan sa mga epiko ng ating bansa
Ngayon tuklasin natin ano nga ba ang pagkakaiba ng sinaunang epiko at makabagong epiko. Para sa sinaunang epiko, ang Pilipino ay mas nararapat na ethno-epic ang tawag. Ito ay dahil ang nilalaman nito ay ang bawat pangkat etniko na tumatalakay sa mga bayan ng bawat rehiyon at tribo. Sinaunang epiko kadalasan na ang nilalaman ay kung ano nga ba ang naganap sa sinaunang panahon sa bawat tribong mayroon tayo o sa bawat rehiyon ng ating bansa. Ano naman ang makabagong epiko? Ang makabagong epiko. Ang makabagong epiko ay kadalasang napapalawig ito sa ibang anyo ng sining tulad ng teatrong epiko, mga pelikula, musika, nobela, palabas sa telebisyon, at kahit sa mga larong video. Malaki na ang kaibahan ng sinaunang epiko sa mga bagong epiko. Ngayon, maaari na natin itong mapanood, mapakinggan, o di naman kaya ay makita sa mga pelikula at teatro. Kanina ay kinilala natin ang ilan sa mga halimbawa ng epiko sa ating bansa. Ngayon ay kilalanin naman natin ang dalawang tanyag na epiko sa mundo. Unahin natin ang Iliad ni Homer. Ano nga ba ang Iliad ni Homer? Ito ay tinuturing na kauna-unahan at naniyag na panitikang Griego na isinulat ni Homer. Nagkaroon ng malaking impluwensya hindi lamang sa Griego kundi maging sa panitikan sa buong mundo. Isinalaysay ang pagsakop ng mga Griego sa lungsod ng Troy, tampok sa pangunahing tauhan si Achilles. Bukod sa Iliad ni Homer ay meron din Odyssey ni Homer, o mas kinikilala ito ngayong Iliad at Odyssey. Ano ang Odyssey ni Homer? Ito ay epiko na isinulat ni Homer at naging bantog sa Griego at sa buong mundo. Epikong ito ay masasabing karugtong ng Iliad dahil maraming tauhan sa Iliad. Ang nabanggit ay nagpatuloy pa rin sa Odyssey. Tumatalakay sa mahabang panahon ng pagkawala at muling pagbabalik sa itsaka ng pangunahing tauhan na si Odysseus. Tandaan natin, ang Iliad at Odyssey ni Homer ay ilan lamang sa mga tanyag na epiko sa mundo. Ayan, marami pa kayong natutunan sa ating aralin sa Pilipino. Tandaan natin, pag sinabi nating epiko, ito ay mga pangunahing tauhan o ang mga pangunahing tauhan ay may kakaiba o supernatural na mga kapangyarihan gaya ng mga superheroes natin. Kung wala na kayong katanungan, hanggang dito na lamang. Maraming salamat.